Pasig, according to the narrative, around the area, na malapit sa bahay ng dad mo, Opo. how did that reconciliation happen? Um, Was that a spur of the moment na pupuntahan ko ang tatay ko? well, before that, Tito Boy, nangyari kasi sa akin, yun, sa scripture. Kasi, sa akin lang sa akin po, kung babasahin niyo po yung Bible, God speaks through His Word talaga sa atin Andun talaga yung kakausapin ka niya. Hindi ka man niya kausapin ng ganito, pero by the Holy Spirit, He's going to speak to you through His Word. So, lumalabas sa akin almost every day na yung reconciliation. Even sa church, about reconciliation, ganito, restoration. Sabi ko, Lord, ano ba to? You're telling me something to, about this reconciliation. Naiisip ko agad, daddy ko. Then, yung friend ko nga nagde-disciple sa akin, bro, sabi niya, it's time. Lapitan mo na yung dad mo. Sabi ko, hindi. Ayokong pangunahan si Lord, sabi ko. Kung kailan, malalaman ko yun. It happened, by the grace of God, June, nung panahon ng Father's Day. Doon nag-manifest sa akin, parang, sabi ko, Lord, just give me the courage and strength na harapin si Daddy. Kung pagalitan ako, tatanggapin ko. Sigawan man ako sa harapan ng tao, okay, tatanggapin ko. I'm doing this for my dad and for you, not for myself. Ang gusto ko, maging maayos na kami, mag-reconcile kami. It happened. So, pinuntahan ko siya sa Itbulaga, Father's Day. Si Daddy, nakaupo dun sa audience, he was holding the mic. Sabi ko, Di. Manong pa ako. Sabi ko, Lord, ikaw na to Sabi ko, eto na. Di. Tapos gumano lang siya, reaction niya, parang, oh. Yung tono ni Daddy, oh. Kimpi. Ako sombrero, si Kimpi to. Oh. Total silence, wala siyang sinabi. Lumapit ako, niyakap ko nilang. Happy Father's Day, Di. Sabi ko, binati lang kita. Sinadya talaga kita. And then sabi pa nung floor director, sir, bubuto na yung camera sa Daddy. Oh, hintayin na lang kita sa likod, sabi ko. And doon, lumabas si Daddy, hindi niya tinapos, hawak niya yung mic. Binigay niya yung mic niya. Hindi niya siya bumalik. Oh, sabi niya, ginagawa mo dito? Sabi ko, may promo ka ba? Ganito. Sabi ko, hindi, wala. Sabi ko, sinadya lang talaga kita. Binati lang kita na Father's Day kasi Father's Day ngayon. Wala na akong ibang inisip, Tito Boy, that time na hindi ko nabanggit yung problema kahit siya. Kumbaga, nangyari na lang bigla. By God's grace na, kwentuhan lang kami, casual na kwentuhan. Hanggang sa natapos yung show, hindi na siya bumalik. Hinatid ko siya sa kotse. Nung sumakay na siya, bigla siyang bumaba ulit. Gumanyan lang siya sa akin. So, doon pa lang parang naramdaman ko na okay na. Sorry po. Okay na tayo. Kalimutan natin kung ano yung nangyari. So doon ko lang naramdaman yung connection ulit na salamat po na andun yung connection namin ulit na salamat. Kundi puro pasasalamat lang sa Diyos. Tito Boy, binabanggit ko, Lord, salamat po, Lord. Ikaw to, hindi ako. Ikaw ang gumawa ng way. Because your timing is perfect, sabi nga. So, iyakap ko, sabi ko, I love you, Di. Thank you, sabi ko. Basta, kita pa rin tayo, sabi niya gano'n. Sige, sabi ko, bisitahin pa rin kita dito, sabi ko gano'n. Anytime, wala pa naman trabaho, sabi ko, bisitahin kita. Sige, dalaw ka lang anytime. Nung umalis na siya, I was really crying in my car. Dasal lang, sabi ko, Lord, nothing's impossible with you. Everything's possible talaga. And then, a month after, September came, birthday ni Tita Eileen, ni Chini, ni Jokas, yung sister ko. In-invite nila ako to have a lunch with them. So, pumunta ako. Hindi pa ako makababa kasi yung hiya ko na first time ko ulit aapak dito sa bahay nila Daddy. I don't know kung ito naman kakaharapin ko yung buong pamilya ko. Anong reaction, anong welcome maigagawa. So, sabi
Sabi ko, yun pa rin. Sabi ko, Lord, I'm just relying on you. Sabi ko, keep me humble. It's about humility. So, nung pagpasok ko, sabi niya, casual din. Ganun, busta, ganito, ganyan. Hanggang sa umiyak na yung tita Eileen ko, si Joka. Sabi ko, ba't ka umiyak? Tagal mo kasi nawala, kuya. So, doon pala, sorry na ako sa lahat. Sabi ko, sorry, tita. Sorry din. Lahat kami nagkapatawaran. And then, nung ina-arrange na nila yung cake para i-blow yung cake, tinawag ako ng daddy ko. My dad, alam niyo ba mga kaibigan, very generous po. Thankful ako sa tatay ko. Very generous kahit wala kang hinihiling ibibigay niya kahit hindi mo kailangan. Since nag-work ako, wala po akong hinihingi sa tatay ko. Unless may magbigay siya. Thankful ako. Blessing yun. Pero yung time na yun, inaabot niya. Envelope, bibigay siya. Sabi ko, hindi ko kailangan. Sabi ko, hindi. Ako yung nahiya, Tito Boy. Yung kumbaga, hindi ito yung pinunta ko dito. Sabi ko, gusto ko maging okay lang tayo. Hanggang sa niyakap ko na, nag-sorry na lang talaga. Doon yung time na kapag sorry, sabi ko, sorry po. Napapo pa nga ako eh. Sorry po. Sabi ko, sorry sa lahat na nagawa ko. Kasi yung pride ko. Yung umira sa akin yung pride ko kasi isa yun sa kasalanan ng ayaw ng Diyos talaga yung pride. Kailangan kong tanggalin. Hanggang sa hindi ako bumibitaw, sabi ko, hindi ko kailangan yan. Mas kailangan ko yung tayo. Mas okay yung mag-reconcile tayo, maging maayos na to. Kasi ako rin dapat malaki yung kasalanan ko sa'yo sa pamilya. Ako na yung napapakumbaba. Sorry talaga, Lord. Sabi ko, sorry talaga, hindi ako bumibitaw. Sige, okay na yun. Okay na tayo. Ayokong bumitaw. Gusto kita yakapin. Sa tagal na, hindi nakita. Sige na, sabi niya, tanggapin mo na. Sabi ko, salamat sabi ko, malaking tulong na rin to. Tutusin, Tito Boy, dumating ako sa time na talagang I was broke. I don't know, I just leave it all to God. Hindi ko alam paano ako nakasurvive. That whole time na nangyari po sa akin, hindi ko na po plano yun. Plano na po ng Diyos na mangyari po lahat yun. Kaya natuwa ako, Tito Boy, kasi maraming taong nag-comment, nag-message na they have the same problem with their families. So, ang dami nakarelate. They're thanking me kasi naging testimony ko yun. Like right now, it's my testimony to all na eye-opener din sa iba na whether kung sino man po may kasalanan, tatay nyo, nanay nyo, it doesn't matter anymore. It's about, or ako, it's about forgiveness and humility and nasa loob po ng Diyos yan, love your father and mother. Obey them, di ba? So, sa akin, hindi ko na po inisip kung iniwan ako ng nanay ko dati, tapos naging hindi kami okay ng daddy ko. I'm just thankful kasi nangyari yun kasi I've learned. Nag-mature ako sa thinking and even yung belief ko sa Diyos, yung nirely ko lahat sa Kanya, pinagkatiwala ko na kinlaro niya yung pag-iisip ko tsaka yung buhay ko ngayon. So, I owe everything to Him talaga. Kumusta kayo ng dad ngayon? We're good. I love you. Alam mo yan. Total thankful ako sa lahat. Sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Nagkamali man ako sa'yo. Thank you pa rin kasi na-realize ko kung ano yung pagkakamali ko na hindi mo ko talinikuran tsaka pa rin. Kasi nakaka-relate ako, Tito Boy, dun sa word ni God, yung prodigal son, the prodigal son. So, ako yun eh. Doon ako nakarelate. Nung birthday ko, last January, nag-dinner kami. Niyakap ko na si Tita Eileen. Nag-thank you ako doon sa dinner treat nila. Sabi lang sa akin ni Tita Eileen, alam mo ba yung story ng prodigal son? I cried. Sabi ko, ako yun. Alam mo, matagal ka na hinihintay ng daddy mo. Tagal ka na hinihintay na umuwi.
tatanggapin ka pa rin. So, it hit me talaga. Sabi ko, Lord, salamat sa realization na nangyari. Sa mga bagay na nangyari ito ko, hindi dahil sa'yo, malamang wala pa rin kami ngayon. Watak pa rin kami. So right now talagang, I'm more closer sa dad ko, Tita Eileen, sa mami ko, sa brothers, sisters ko. So, You're home. Yung hindi man nilang napapakita o nagagawa, ako na yung gumagawa. Tama. Tama. Pride, sabi mo nga, that's one of the things that I will remember constantly. Kasi yung talagang balakid ng maraming mga relasyon na nasisira. Pero maikli lamang, paano kayo nag-reconcile naman ng mami mo? Si mami naman, 2 years kami halos di nagkita. Walang connection. Nakita ko lang yung interview niya with OG Diaz. So nilabas niya lahat ng sama ng love niya. Ako naman, nagulat ako na, saan nang galing to? Bakit ganito? Tinawagan ko yung sister ko, si Phoebe sa States. Sabi ko, ano yung interview ni mami na ganito? Ganyan. I'm trying to call her, text her, wala. Hindi siya nagre-reply. To make it short, ang ginawang vessel ni Lord, ginawa niyang instrument yung pamangkin ko, anak ni Chini, si Sofia. Kasi sa Facebook lumalabas doon minsan yung mga the people whom you know, parang gano'n i-add on mo. So, nakita niya, Lydia. Sila ala ba to? Sabi niya, in-add niya. So, nag-respond. Mami ko nga, sabi niya, tatay, she calls me tatay, tatay, nakita ko si Lala. Saan? Dito sa Facebook, in-add niya ako, in-add ko siya kasi bagong account yata. Tapos nag-usap sila, tapos nag-meet up sila. My mom's crying to her na na-realize na mali nga yung ginawa niya. Yung sa interview na sinabi nila, kumbaga may mga nasagasaan di siya in a way. Sabi, hindi ko na siya inaway doon o ano. Kumbaga, at least na-realize niya kung ano man yung pagkakamali niya. So, nung in-invite namin siya nung Christmas, doon na lang talaga kami nakapag-usap talaga na. Hindi na namin pinag-usapan kung ano yung nangyari. Siya na yung kusa nagkwento. Sabi ko lang, Mi, kalimutan mo na yun. Move on tayo. Kung ano man yung nangyari na sabi mo, kalimutan mo na yun. Kung pinagsisisihan mo, so be it. Tapos na yun. You don't have to dwell on the past. That's the past. Right. Move on. Kasi ang future natin, nasa harap, wala naman sa likod. So you have to move on. You have to step forward. Look on the brighter side. And thankful ako kay God kasi mom ko, she reads the Bible now. She got closer to God. So, sabi ko, grabe yung binago rin na Diyos yung puso ng nanay ko na we share. Every day talaga, we send messages and prayer. And grabe po yung... And today, you're okay. I'm good. It's good. It's good. Thank you for sharing your story. Thank you so much. Thank you po. Salamat po. Ang sarap lang sabihin, journey on. Di ba? Kasi base sa kwento mo, bakit ka matatakot? You can be still because you and I know that He's God. Amen. Maraming salamat. Thank you.